1 win 2 losses ang naging resulta ng Doha trip ng ating Gilas Pilipinas. Kaya ngayon ay pwede na mag-focus sa darating na window. Unang makakarap ng Gilas ang Chinese Taipei sa Feb 20 at ang inaabangan laro versus Tall Blacks ay gaganapin sa Feb 23. So ang kailangan ng ating mga players ngayon ay magpahinga dahil hindi rin naman biro ang kanilang mga nakabanggaan sa Doha, lalo na itong Egypt at Lebanon na magandang performance noong World Cup at nakasama din noong FIBA OQT. And gayon din sa ating mga coaches, lalo na kay Coach Tim Cone na nagkaroon ng 2 straight losses simula lang siya ay umupo sa pwesto. Well, kung pag-uusapan ang size ng team sa pagbabalik ni Japet ay malaking tulong sa ating window. Pero yes, walang kay Soto. Pero mayroong dalawang potensyal na player na maaaring madagdag habang wala si Soto. Ayon sa SBP ay hindi totoong babagal-bagal sila sa pagproseso ng papeles ni Milora Brown dahil gusto nilang masigurado na okay ang mga dokumento at papasa ang isasubmit sa federasyon. At sa assessment na ginawa ng SBP ay malinaw daw na mayroong pag-asa na maging local si Milora Brown. Another player na posibleng dumagdag sa front court ay si Benny Boatwright. Noon ay nasimula na ang naturalization process nito pero na-delay lang siya ay magka-injury. Kung sakali sana ay tapos na ang kanyang proseso at pwede na sana magdaro ngayong window at makapagpahinga muna ang pagod na si Justin Brownlee. Katulad lang ng Lebanon na binalik muna si Eterim Medjok habang nagpapahinga muna sa Korea si Omari Spellman. And ang latest dito para kay Boatwright, ito ay posibleng magbalik later ngayong buwan at kailangan niyang umattend ng process para ma-finalize ang kanyang naturalization. Dahil kung patuloy ang kanyang pag-absent ay maaaring mag-scout ng iba ang SBP na maaaring madagdag sa naturalized pool. So kung sakaling matuloy si QMB at Boatwright ay malaking tulong to sa absence ng ating young big na si Kaiju. Both of them are mobile sa kanilang height at may nagsasabi na si Benny raw ay pinatangkad na Justin Brownlee and the best thing may happen ay umabot si Boatwright sa FIBA Asia Cup sa August. Maraming nagtatanong kung anong apparel nga ba ang papalit sa giant brand na Nike para sa Gilas. Meron daw isang global brand na nakausap ang SBP. Ang problema ay gahol na sa oras dahil magsisimula na ang FIBA window. So ang naging move ng SBP ay magpagawa na lamang ng jersey sa isang Filipino athletic wear na hindi pa ina-announce o isang local brand. Although ito ay temporary, ay maganda naman ang naging review sa ilang fans na nagsasabing simple pero stylish ang pagkakagawa. And again, hindi lang naman apparel ang importante. Kahit naman ang itsura ng ating national team ay pogi pa rin. Di ba Papa Dwight? Sa ngayon ayon kay Coach Tim Cone, let's move on to the real games. The ones that count. Ito ay laro against Chinese Taipei and the New Zealand Tall Blacks.